May mga sandaling napapansin mo yung kakaibang katahimikan kapag may babaeng nakatingin sa'yo. Hindi ito yung simpleng tingin na dumadaan lang sa hangin. Iba, parang sinusukat ka. Parang may hinahanap. Parang may nakikita siyang hindi mo pa nakikita sa sarili mo. At ang mas matindi, hindi nila yan aaminin kahit kailan. Mas pipiliin nilang itago ang paghanga kaysa mabunyag na ikaw ang bumababagag sa isip nila. Kung hindi mo alam basahin ng mga senyas na to, madali mo silang mamimiss. At kapag nangyari yon, hindi mo malalaman kung gaano ka pala kalakas sa mata nila. Pero ngayong narito ka, masasabi kong handa ka nang malaman ang mga clue na madalas mong hindi pinapansin. Kaya dahan-dahan mong pakinggan bawat parte. Dahil kapag naintindihan mo to, malalaman mo kung kailan ka nagiging gwapo. Hindi sa mundo, hindi sa standards ng iba, kundi sa paningin ng isang babae mismo. Una, kapag napapako ang tinginan nila. May isang uri ng tingin na hindi mo makikita sa kahit kaninong babae, maliban na lang kung may nakikita silang kaakit-akit sa iyo. Hindi ito yung mabilis na sulyap na parang nagkataon lang. Ang tinutukoy ko ay yung tingin na matagal, mabagal at may laman. Kapag may babaeng nahuhuling sumusulyap ng paulit-ulit, hindi dahil bored siya. Kadalasan, sinusubukan niyang maintindihan kung bakit ka tumatatak sa paningin niya. Hindi mo man pansinin, pero ang mga mata ng babae ang unang bumibigay kapag gwapo ka sa paningin nila. Kapag napansin mong bigla siyang nag-aayos ng upo, naglalambot ang balikat, o pumipigil ng ngiti habang nagmamasid, hindi aksidente yon. Iyon ang instinct. Iyon ang subconscious attraction na hindi niya kayang pigilan. At kapag nahuli mo silang ginagawa to, bigla silang mag-a-adjust. Minsan iiwas ng tingin, minsan magpapatay mali siya. Pero ang totoo, naunahan na sila ng utak nila. Sa mata ng babae, ang gwapo ay hindi lang tungkol sa muka. Ito'y tungkol sa vibe, tindig at presensyang mahirap baliwalain. Kung yan ang reaksyon nila sa'yo nang hindi mo naman ginagawa ang kahit ano, may dating ka sa kanila na hindi mo pa napagtatanto. Pangalawa, kapag nagiging mas tahimik siya kapag ikaw ang malapit. Kapag may isang babae na biglang nagbabago ang kilos kapag nandyan ka, hindi mo pwedeng baliwalain yon. May mga babaeng buong araw maingay, kuwela, halos hindi nauubusan ng salita. Pero pagpasok mo sa esena, para bang may humigop ng hangin mula sa paligid. Mas nagiging composed siya, mas controlled, parang bigla siyang namamalayan ang bawat galaw niya. Hindi ito simpleng hiya, ito'y tensyon na hindi niya maipaliwanag. Parang may biglang bigat sa hangin na siya mismo ang nakakaramdam. Minsan mapapansin mong nagiging mas maiksi ang sagot niya, hindi dahil suplada siya, kundi dahil ayaw niyang magkamali sa harap mo. Ayaw niyang may masabi siyang awkward. Ayaw niyang magmukhang sobrang excited. Ayaw niyang mapahiya. Yung dating diretso niyang tingin sa kahit sino, biglang nagiging mailap kapag ikaw ang kaharap. Parang gusto niyang tumingin, pero pinipigilan niya. Dahil baka mahalata mo kung gaano siya ka-conscious sa presensya mo. At pinakamapapansin mo, yung energy niya. Walang babae ang nag-iiba ng buong aura niya sa lalaking wala siyang nakikitang dahilan para maapektuhan. Kung ikaw ang nagpapatahimik sa isang babae, hindi dahil intimidating ka, kundi dahil may dating ka na hindi niya alam paano haharapin. Isa kang presensya na napapansin ng katawan niya bago pa ng utak. At yan ang uri ng tensyon na hindi madaling mawala, lalo na kung gwapo ka sa paningin niya. Pangatlo, kapag dinadamihan nila ang maliit na interaction, hindi lahat ng babae marunong maging direct, lalo na kapag may nararamdaman silang atraksyon. Kaya ang ginagawa nila, dinadamihan nila yung maliliit na paraan para lalabas na parang simpleng interaction lang. Yung tipong, "Uy, kumain ka na," kahit wala naman talagang dahilan para itanong. Yung bigla ka nalang babatiin ng hindi mo naman inaasahan. Yung magko-comment sa bagay na hindi naman espesyal,
Pero ang dating ay gusto lang niyang makahanap ng dahilan para makipag-usap sa iyo. Makikita mo rin na kapag may grupo, palagi siyang may pahabol na remark kapag ikaw ang nagsasalita. Hindi para pumuna, kundi para sumali sa mundo mo. May mga babae pang gagawa ng bagay na parang hindi sinasadya. Tatayo sa tabi mo kahit maraming mas maluwag na lugar, dadaan sa likod mo kahit pwede sa harap, o biglang magsisingit ng maliit na joke para lang marinig mo ang boses niya. Hindi obvious sa kanya yan. Ang totoo, instinct ang tumatakbo. Kapag gwapo ka sa paningin nila, hinahanap ng katawan nila ang paraan para magkaroon ng connection kahit gaano kaliit. Minsan hindi mo man mapansin sa una, pero kapag napansin mong consistent, doon mo mararamdaman ang totoo. Hindi niya kailangan ng malaking rason para lapitan ka. Ang mismong presensya mo ang dahilan. Pang-apat, kapag nagmumirroring siya ng hindi niyang namamalayan. May mga babae na kayang itago ang nararamdaman nila sa salita, pero hindi nila kayang disiplinahin ang katawan nila. At dito nagiging halata kung gaano kalakas ang dating mo. Ang mirroring ay hindi ginagawa ng sinasadya. Walang babae ang may oras para pagplanuhan na gagayahin ang galaw ng lalaki. Ito ay automatic response, isang tahimik na pag-amin na may epekto ka sa kanya kahit hindi ka nagsasalita. Kapag kasama mo siya at napansin mong pareho kayo ng timing, kung kailan ka hihinga ng malalim, kung kailan ka mag-aayos ng damit, kung paano ka uupo, hindi iyon simpleng sabay lang kayo. Ang utak niya mismo ang sumusunod sa rhythm mo. Para itong subconscious attempt na maging in sync sa presensya mo. Dahil ganito gumagana ang katawan ng taong naa-attract sa isang tao. Mas lumalakas ito kapag wala kayong direktang usapan. Kapag nasa iisang lugar kayo at pareo kayong tahimik, mapapansin mong tumatapat ang posture niya sa iyo. Kung tatagilid ka, tatagilid siya. Kung magre-relax ka, parang nawawala rin ang tension sa balikat niya. At kung magbabago ang energy mo, kahit kaunti, sumasabay siya. Hindi dahil iniisip niya, kundi dahil nararamdaman niya. Ang mirroring ay hindi ginagawa ng babae na walang interes. Hindi rin lumalabas to sa lalaki na wala lang. Kaya kapag malinaw ang pattern, kapag sunod-sunod mo itong nakikita, hindi mo kailangan ng malinaw na sign mula sa kanya. Ang katawan niya na mismo ang nagsasabi. At doon mo mapagtatanto ang totoo. Hindi mo kailangan magpakitang gilas para makaapekto sa kanya. Minsan sapat na ang presensya mo para ang buong sistema niya ay mag-adjust. At kapag umabot na siya sa ganitong level ng unconscious mirroring, hindi na simpleng paghangayan. May attraction na kumakapit na hindi niya kayang putulin kahit gusto niya. Panglima, kapag pinipili kanyang pansinin kahit hindi siya palamansin. May mga babaeng halos walang pakialam sa paligid. Mga babaeng hindi madaling ma-impress, hindi madaling ma-distract, at lalong hindi nagbibigay ng atensyon ng walang dahilan. Pero kapag sila mismo ang lumalapit sa iyo, kahit sa pinakamaliit na paraan, may ibig sabihin yon na mas malalim kaysa iniisip mo. Mapapansin mong nagiging mas aware siya sa iyo kaysa sa iba. Hindi naman kayo close pero parang may natural na concern siyang lumalabas. Minsan tatanungin ka niya kung may kailangan ka, minsan magbabato siya ng simpleng comment o tanong para lang malaman kung okay ka. Hindi obvious, hindi dramatic, pero consistent. Kapag ang babaeng hindi palamansin biglang nagiging attentive sa presensya mo, hindi dahil bored siya. Ito ay dahil hindi kanya ma-ignore. Ginagawa ang ayaw niya sanang gawin dahil may epekto ka sa kanya na hindi niya kayang takpan. Mapapansin mo rin na kapag may nangyari sa paligid, parang ikaw ang una niyang tinitignan. Kapag may biro, gusto niyang malaman kung natawa ka. Kapag may issue, gusto niyang malaman ang reaksyon mo. Parang gusto niyang i-match ang emotional temperature mo. At ang pinakamahirap itago, nagiging softer ang energy niya kapag ikaw ang kausap. Kahit pa matapang siya sa iba, nagiging mas makalma siya kapag ikaw ang nasa harap. Hindi niya ito mapipigilan dahil ang taong may dating sa kanya ay nagiging center of gravity ng composure niya. At kapag napansin mo ito sa babae na hindi naman talaga expressive,
alam mong hindi ordinaryo ang tingin niya sa'yo. Pang-anim, kapag nag-aayos siya kapag ikaw ang kausap. Isa ito sa pinakamadaling makita pero isa rin sa pinaka-hindi nila sinasadya. Kapag ikaw ang kausap niya at napansin mong bigla siyang nag-aayos ng buhok, inaangat ang shirt para maging maayos ang fit, inaayos ang pagkakatayo niya o naglalagay ng konting space para magmukhang composed, hindi iyon simpleng habit. Kapag gwapo ka sa paningin niya, nagiging hyper-aware siya sa sariling itsura. Hindi dahil gusto niyang magpa-cute, hindi dahil may plano siyang magpapansin. Ang totoo, instinto. Kapag may lalaking may dating sa isang babae, gusto ng katawan niyang maging presentable, maging maayos, maging attractive. Hindi niya kayang pigilan dahil automatic itong lumalabas. Mapapansin mo rin ang micro-adjustments, yung tipong nag-aayos siya ng necklace kahit hindi naman gumagalaw. Yung parang biglang nalalagyan ng meaning ang simpleng paglipat ng buhok sa likod, yung paghawak sa balikat, yung pag-straighten ng posture. Mas nagiging obvious ito kapag bigla kang lumapit or bigla kanyang nakita unexpectedly. Parang may jolt na mangyayari sa katawan niya. Minsan may maliit na ngiti, minsan may pilit na composed expression, pero pareho lang ang ibig sabihin. Gusto niyang maayos ang itsura mo sa paningin mo. At kung kaya mong baguhin ang kilos niya sa loob ng 2 segundo, hindi mo na kailangan ng malinaw na kumpirmasyon. Attraction na ang gumagalaw para sa kanya. Ang 7. Kapag hindi kanyang kayang i-ignore kahit nagpapakalamig ka. Ito ang senyales na hindi natatakpan ng kahit anong pride, logic o acting. Kapag pinipili mong maging detached, neutral at malamig, pero napapansin mong siya ang hindi mapakali, dito mo makikita ang tunay na bigat ng presence mo sa kanya. May mga babae na marunong umiwas kapag gusto nilang umiwas, pero iba ang nagagawa ng lalaking may dating sa kanila. Kapag nagpakalayo ka, parang mas lalo silang hinihila pabalik sa presensya mo. Kahit ayaw nilang magmukhang obvious, gumagawa sila ng paraan para mapalapit. Bigla silang may tanong, bigla silang may comment, bigla kang babatiin kahit wala namang dahilan. Hindi nila ito ginagawa para magmukhang clingy. Ginagawa nila dahil naiirita sila sa curiosity na hindi nila kayang pigilan. Kapag hindi ka nagpapakita ng interest, nagiging mas malakas ang epekto. Nagiging misteryo ka at walang mas nakakahook sa babae kaysa sa lalaking hindi nila mabasa pero hindi rin nila maiwasan. Mapapansin mo rin na kahit hindi ka nakatingin, gusto nilang makita kung kumusta ka. Titingin sila sa direksyon mo ng paulit-ulit, hindi mapakali ang kamay. Nag-iiba ang energy nila kapag nandyan ka. Parang mismong katawan nila ang lumalapit kahit sinusubukan nilang maging composed. At doon mo mararamdaman ang totoo. Kapag hindi ka kayang i-ignore ng babae kahit ikaw mismo ang naglalayo, hindi lang sila curious, nahuhulog sila sa presensya mo kahit ayaw nila. At yan ang pinakamatinding senyales